Sobrang lakas niyan. Okay. Kung tayo po magbasa ng salita ng Diyos, buksan po natin sa Romans chapter 12, verse number 5 hanggang verse number 7. Okay? Magsimula tayo magbasa mula sa sa verse number 4 pala. I'm sorry. Romans chapter 12, verses 4 to 7. Pag nakita na, maaaring tumayo at tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. Okay? Papalitan muna natin yung ating mga wire dyan na medyo malaki-laki. Nakita nyo na mga kapatid? Buti na lang, hindi gaano mainit ang panahon, kaulan lang kahapon. Okay? Hindi mainit yung panahon, pero mainit yung mga ulo natin. Okay, basahin natin mga kapatid. Verse 4 to 7. Ready? Read. For us, we have many members in one body, and all members have not the same office. So we, being many, are one body in Christ, and everyone members one of another. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait on ministering, or he that teacheth on teaching. Okay. Tayo po ay manalangin. Thank you, Father, for the reading of your words. Bless us this morning. Encourage us. Huwag kaming alis sa dakong ito na hindi po namin taglay ang mga pagpapalang spiritual. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan, sa matamis sa plano ng Kristo, sa aming Diyos sa kabaligtas. Amen. Okay, please be seated. Kaninang umaga, we discuss about individual soul liberty. Okay? Itanong ba kayo doon sa lesson natin kanina umaga? Individual soul liberty. Ang ibig sabihin nito, bawat sa atin ay mayroong kalayaan. Ha? So, ibig sabihin, ako ay malaya, kayo ay malaya. Malaya kayong wag magsimba, malaya kayong hindi maglingkod sa Diyos, malaya kayong sirain nyo ang sarili ninyo, malaya kayong barilin nyo ulo ninyo, malaya tayo mga kapatid. So, lahat ho ay mayroon tayong kalayaan, ha? Pero ganito po yan. Hindi ibig sabihin yung kalayaan ko, yung kalayaan mo, gagamitin mo, magiging mataas yung kalayaan mo kaysa sa Diyos. Our liberty is not sovereign with the liberty of God. Ibig sabihin, God is in control of the affairs of human race. Ito po yan. Ang ibig sabihin ng individual soul liberty, ako may kalayaan, misis ko may kalayaan, mga anak ko may sariling kalayaan yan. Kasi tayo, nilikha tayo ng Diyos, ang tawag noon is procreation. Okay? So, ibig sabihin, upon conception, yung batang yun na nasa sinapupunan ng tiyan, individual na po yan. Kahit anong gusto mong ituro sa anak mo, siya pa rin ang mag-decide paglaki niya. Nakuha niyo ba mga kapatid? Siya mag-decide eh. Turuan mo yan ng matino. Wala namang magulang na turuan niya na masama yung kanyang mga anak eh. Wala ho. Tuturuan natin yan. Pero, ang gagawin ng bata yan, kasi meron siyang sariling pag-iisip, may sariling disposisyon yan, minsan susuwail yan sa atin, kasalungat sa atin yan. Yun po yan. Ibig sabihin nito, individual soul liberty, tayong mga tao, we cannot dictate any person. Halimbawa, sabihin ko sa inyo, iboto nyo yung taong ito. Titingnan nyo ako. Pero sa loob ng isipan ninyo, hindi ko iboboto yan. Di ba? Nakuha nyo, kapatid? Kaya nga, ginawa yung gobyerno na komunista. Ibig sabihin noon, they are going to control human race. Komunista. Communism. Pero, tayo naman ay nasa mga democratic state, tayo, democratic country, napakalaya naman natin. Malaya kang magbiyahe saan gusto mo. Malaya kang yung, kita mo yung sobrang kalayaan ng Pilipinas, nilagyan ng ang laking karatula, bawal tumawid, nakakamatay. Tatawid pa rin. Kasi kalayaan niya yun eh. Ganun. Dito, pinagpapatay na ngayon may droga eh.
malaya pa rin, dumadami pa rin. Oh. Kasi nga, malaya po ito. Okay? So, yun po yan, mga kapatid. Pero, yung kalayaan po natin ay may hangganan yan. Tayo po ay magpailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Amen, mga kapatid? Kasi whether we like it or not, tayo po ay galing at nilikha tayo ng Diyos. Okay, dito tayo ngayon sa tinatawag na ang lesson natin ngayong umaga, ano ba yung, patingin nga ng bag ko. Diyan bag. Yan, bag. Oh. Thank you, anak. Pag-aralan natin ngayon, different kinds of ministry. Laka lang dito. Yeah, dali. Yan Oh. Ito. Bigyan mo kay ate, ate, ito yun, Yan. Bigyan mo kay ate Jen, Okay. Tapos balik mo sa akin. Ang pag-aralan natin ngayong umaga is all about different kinds of ministry. Okay? Different kinds of ministry. Sa loob ng church. Nakuha mo na dyan? Okay, sorry. Nakalimutan ko Alam nyo, pagka ang mensahe ay maliit, mahaba ito. Ano ba yan? Dito sa binasa natin, tingnan nyo lahat kayo dito ay mayroong kasama kayo sa pamilya. Nandiyan ba si Yaya? Yaya, nandiyan ba? Nandiyan? Wala kasi ng salamin Ayun, pagka wala akong salamin, hindi ko makita si Yaya, halimbawa, tiyain ko yan. Halimbawa lang, si Lalay, at saka si Lindy, at saka si Maylin. Mga dalaga na yan. Halimbawa lang, hindi pa rin sila marunong maglaba. Marunong na yan, maglaba. Halimbawa, hindi pa rin yan matuto magsaing. Tapos hindi pa marunong magtawag doon, maghugas ng pinggan. Ay araw-araw yan. Gagawin ni Yaya, lagi yan bunganga yan araw-araw. Parang masinggan yan. Nakuha niyo mga kapatid? Nag-asawa nga ako ng tahimik Kaya nag-asawa ko ng yung accountant, yung yung taga-bilang lang ng pera. Kasi tahimik yun, ganun-ganun lang, bilang Pag nag-asawa ka ng teacher, bungangira yan. Hilig mo siyempre, sanay yan sa public, di ba? Sanay yan. Hindi naman siya sanay. Kasi siya, makikinig lang siya, magbibilang, magkukumplit-kumplit lang yan. Tahimik lang yan maghapon. Akalain nyo, maingay din pala. Di ba mga kapatid? Maingay din. Pag-uwi niya, napagod puro kami lalaki sa bahay. Ano sabihin niya? Ang dudugyot niyo, banat, diretso. Idan niyo mga kapatid. So, ibig sabihin, sa isang pamilya, kung ang nanay lang ang nagluluto, siya lang din magpuna sa lamisa, tapos yung mga anak nyo, marunong lang kumain, tatayo pagkatapos kumain. Matutuwa kayo? Aba, wala kayong sakit na high blood, magkaka-high blood kayo. Nakuha niyo ba yun? Kaya dito mga kapatid, ang simbahan na ito, hinalintulad sa isang katawan. Tingnan nyo verse number 4, para makita nyo. Paki-plus mo kapatid. For us, we have many members in one body. Itong katawan na ito, maraming membro ito. May kamay. Mayroong mata, para makita mo. May tainga, para marinig mo. May ilong, para maamoy mo. Nagluluto na pala yung nanay mo, di ba? Amoy mo na Dahil naamoy mo, titikman mo ngayon. Pero hindi mo matikman yan pag hindi gumana si paa. Kahit nakarating ka doon, hindi dinamputin ni kamay,
Nakita mo, ang sarap naman yan. Inamoy mo, ang bango naman yan. Hindi. Walang pakialam si kamay. Matikman mo? Wala. Kaya mga kapatid, ang parte ng katawan po natin, kaya sabi dito, hinintulad, di ba? Nakalagay dyan, for us, we have many members in one body. Isang katawan lang po, no? And all members have not the same office. Iba ang trabaho ni kamay, iba ang trabaho ni mata, iba ang trabaho ni ilong, iba ang trabaho ni bibig. Lahat po yan, hindi pari-pariha. Oh. Bakit? Yung mga daliri mo, pari-pariha ang gamit yan? Sige, magkatulik ka itong gamit mo. Hindi po pwede yan eh. So, ibig sabihin, lahat yan, may function yan eh. Nakuha niyo mga kapatid? The same. Sa buong katawan. Ngayon, sinabi niya sa verse number 5, so we, tayo mga kapatid, we, as a church, being many, so marami ho tayo dito. Okay? Are one body in Christ. Isang katawan lang tayo sa Kristo. Ang Panginoon natin, siya po yung ulo, tayo po yung katawan. Ngayon, tingnan nyo ha, ibig sabihin, as a church, meron tayong gagawin dito. Amen mga kapatid? Bigyan mo siya. Kung sa bahay, palamunin ka lang. Hindi maganda yun. Di ba? Di ka naghugas ng pinggan. Di ka man lang nagsasain. Di ka man lang napakulo ng tubig. O, di ka man lang nagwalis. As in, wala kang pakinabang sa bahay nyo. Sa palagay nyo, matutuwa nanay tatay nyo? Di. Puro ka lang nasa computer, nasa cellphone ka lang, mag-araw. Tapos, galit ka pa pagka pinatay yung wifi. Ano, gawin mo sa buhay mo? Oh, diba? So dito mabadid, sa loob ng tahanan, mayroon kayo kanya-kanyang trabaho. Ang tawag niyan, masayang tahanan po yan. Nakuha nyo? Sa church din po, ganon. So dapat tayo dito mabadid. Bakit tatanungin nyo pagdating ng araw, ano ba ang gamit ko sa loob ng church na ito? Kasi nilagay ako rito, ano bang function ko, anong ministry ko sa loob ng church na ito? Kasi hindi dapat wala kang trabaho. Meron mga badid. Kasi nga, nilagay ka ng Panginoon sa church. Kaya sabi dyan, verse 5, so we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another. Ibig sabihin nito, may party ka. Subukan mo. Ako, wala na akong appendix eh. Tinanggal na. Kaya lakas ko na kumain ng bayabas na maraming butok. Oh. Siguro dito sa inyo, ako sa panahon na ito, ako may pinakamaraming nakain kamatis. Oh, kasi almost every day, nagbe-blend ako ng kamatis, iniinom ko eh. Oh. Sa isang araw, siguro nakakasampung kamatis ako. Sipin niyo yan. Kaya hindi ako niwala na pagka kumain ka ng maraming kamatis, kikinis yung mukha mo. Hindi naman. Wrinkles pa rin eh. Kaya hindi pala totoo yun. Oh. Pero at least, gagana doon sa puso mo. Oh, hindi sa mukha. So ito mga kapatid. Ito yun. Ano ba yung ministry mo dito sa loob ng simbahan? Kasi halimbawa lang, isang parte lang. Halimbawa lang ha, halimbawa lang. Kayo mga babae, titingnan ko. Kung wala kayong kilay, buhok sa kilay nyo, isa dito, wala, dito lang. Masaya kayo mga dalaga? Ha? Dito, ang daming buhok dito, patas dito, wala. Anong gagawin nyo? Oh. May kaibigan akong lalaki. Lalaki. Pastor pa. Wala siyang kilay. Asan walang buhok? Isipin mo, ang pangit pala. Ang ginagawa niya, yung parang gawa ng babae, nagaganon-ganon siya. Sabi ko, ano nangyari sa pastor? Sa pagmamadali ba? Yung kilay niya, hindi pareha. O, di ba? Yung dito gumanon sa taas, yung dito bumaba. O. So, ang pangit pala ng ganon. Sabi ko, hindi pala maganda. Ibig sabihin, nilagay ng Diyos yung kaperanggot na yan, merong tawag doon, silbihan. Kita nyo kayo mga babae.
Di ba? Pilit mata na lang, pinagtitigaan nyo na kaganon-ganon. Nakuha nyo ba yun? Kaliit-liit na bagay, pero gusto nyo, i-curling nyo pa yan eh. Si Charles, medyo kurbada siya kasi nung bata pa siya, si Mrs. sabi pa ganon, ginaganyan ko si Charles pag natulog. Nag-curve. Si Joshua, hindi ko ginanon. Kaya straight yung kanya. O, dapat pala ginanon ko rin. Hindi, sinubukan ko lang. Experiment lang ba? Yun pala, meron palang say-say yun, ano? Kaya pala yung mga bata, pag isinilang, ginaganon yun. Ginaganon sa ngalangala para tumangos yung ilong. Or, kita niyo mga Amerikano, hinahawakan yung mga ilong nila, tatangos. Mga Pilipino kasi, sa tuwa kasi ng mga magulang pagkano, lalong pinipingot na gano'n, kaya lumiit eh. Cute mga anak ko, lalong. O ito na mga kapatid, ano ba ang papel mo dito sa church? Ano papel natin ha? Kasi niligtas tayo, di ba? Nandito tayo ngayon, naligtas tayo, kabahagi tayo ng church dito, ano po ang ministry natin? Merong 7 ministry dito. Verse number 6, nakalagay dyan. Having the gifts, differing according to the grace that is given to us. Kung ikaw ay may anak, by the way, mga kapatid ha, sikapan nyo yung mga anak ninyo, magagaling sa technology ngayon ha. Kasi yung pagiging doktor, mawala na. Yung anak ko, nag-arasis yan eh. Pinicturan ko lang. I-google mo. Ang dami na sinasabi. Anong remedy? Nandoon. Sabi ko, pagdating ng araw pala, tama yung James Bond na pinapanood natin, di ba? Na ano siya, nakaganon. Dito po pala sa sakyan, buksan lang yung kit niya, gano'n. Ayos na uli. Sabi ko, wala na talagang tao. Baka pagdating ng araw, yung mga tablita, wala na yan. Kasi nasanay na yung tao sa katuturok. Diba? Turok na eh. Talagang tatanggalin nila yan. Pagdating ng araw, kasanayin na tayo. Kaya ngayon, sanay ng tao eh. Mga kaibigan ko. Sabi ko, magsilong ka. Hindi! Nagpaturok ako. Grabe ah. Sipin mo yan. Parang sanay na sila gano'n. Sabi ng doktor sa akin eh, di ba yung vaccine, di ba? Ikaw wala kang vaccine eh. Nakakahawa ka eh. Sabi ko, Dok, tanungin kita. Ilang buwan ba ang effectivity ng vaccine sa katawan mo? Sabi niya, 2 to 3 months. Ilang months na nakalipas? 5 months na. Ay, wala ka na ano. Pareha na tayo. Hindi ko pareha na tayo. 2 to 3 months lang pala eh. Ay, di wala ka na. Ay, gusto mo, paturo ka ulit. Hindi, okay na yun. Diba? Yung vaccine, mayroong ano yan. Parang minom ka ng biogesic o kaya gamot. Intended lang yan for a certain period of time. Hindi naman yan, pag ininom mo yan, isang tablita lang, gagaling ka for 30 days. Ganun. Doon lang para sa ganun na, ano na yun. Ito na, sabi dyan, una, having the gifts differing according to the grace that is given unto us. Ibig sabihin, binayayaan ka, binigyan ka. Kaya nga po magtataka kayo, yung anak ninyo, gusto nyo magiging doktor. Ang kalalabasan niya, hindi doktor. Gusto niya ay magiging farmer. May kaibigan ako, pinaaral ng magulang na magiging engineer. Sipin mo engineer. Civil engineer, nagtapos, nag-exam, pumasa. Alam mo ginawa? Umuwi doon sa probinsya. Meron siyang doon, isang hektaryang lupain ng lolo niya. Nagalaga ba naman ng manok? Galit na galit yung tatay. Walang niyang anak ito, makatapos na, professional na, tamad. Galaga lang na manok. Binakuran yung isang doon lang siya. Yung isang manok, nag-doble. Pambihira, after 1 year, nagbibinta na ng mga manok. Ngayon, mapira na. Dahil sa manok. Magkano naman kasi yung panabong? Bibilihin mo 3,000 hanggang 30,000. Yan dami na noon.
O, isipin nyo, kung ano yung pasyon ng tao, hindi pwedeng diktahan ng tao. Kahit magulang ako, si Mrs. lagi silang tatalo ni Charles. Didiktahan niya eh. Tsaka sinasabihan niya, anak, mag-ano ka, mag-aral ka para maging cum laude ka. Sabi ko, huwag mong sabihin sa anak mo yan. Hayaan mo siya. Sila, tatalo silang dalawa eh. Sa akin, okay lang. Basta pumasa kayo, okay lang. O, di ba? Mag-aral kayo, pumasa kayo, okay sa akin yan. Pero kung gusto nyo mag-excel pa kayo, mas maganda. Masaya yung tatay. Eh, kung kayo nagiging Joshua. Sabi ko, Diyos, graduating ka ngayon. Tapusin mo yung mga mga lesson mo. Hindi, summer naman. Makita ang grade 6 yung summer. Mag-graduate kami summer. Hindi, sasabi, mula grade 1 hanggang ngayon, magsa-summer pa rin. Sipin mo, sabi ko, anak, mula noon, nag-summer kayo lagi, hindi ko ma-enjoy yung bakasyon eh. Sa halip na nakabakasyon ako, hatid sundo ko pa rin kayo. At saka, ang bigat sa bulsa. Sipin mo. Tingnan nyo ha. So, ngayon mga kapatid, huwag nating persahin yung ating mga anak din. Amen mga kapatid? I-guide natin. Subukan nyo lang. Persahin yung kamay nyo. Buhat ka ng mabibigat. Anong gagawin mo pamayang gabi? Parang masakit yata. Diba tama? Na-stress eh. Na-pulsa eh. The same. Sa pamilya natin, huwag natin i-stress yung mga kasama natin kahit mga anak natin yan. Ang atin lang, gabayan lang natin sila. Amen mga kapatid? The same sa church. Kaya nga ang gamit dito na word, grace that is given unto us. Binigyan ka ng Diyos. Word of prophecy. So number 1, prophecy. Anong ministry itong prophecy? Ito yung tinatawag na ministry of the word. Okay? Ministry of the word. So ibig sabihin dito, yung palang itong kaloob pala ng Diyos, ibig sabihin ng kaloob na ito, ability. So ito yung prophecy. Ano yan? Dapat pala sa church, you have the ministry of the word. Ano ba yung ministry of the word? So magaling ka salita ng Diyos kasi nag-aral ka at lumago ka na din sa loob ng simbahan. Ang gagawin mo ngayon, mag-soul winning ka. You will be involved in soul winning. You will be involved in Bible study. Ibig sabihin, yung natutunan mo, gagamitin mo yan. That is your ministry. Amen, mga kapatid? Ano matamlay kayo? Ayaw din yata yung ministry na yan. Pangalawang ministry. Oh. Ano sabi dyan? Verse number 6. Reader of prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Ibig sabihin yung pananampalataya mo, yun po yan mga proportion. Verse 7. Or ministry. Pangalawa, ministry. Anong meron dyan? Let us wait on our ministering. Ministry is all about ministry of serving. Halimbawa, ministry of serving. Ano ba mga halimbawa dyan? Cleaning. Naglilinis ka, di ba, sa facility natin. Ibig sabihin, itong church na ito, mga kapatid, makinig kayo maigi, hindi ito pagmamayari ng isang tao. Hindi ko nga pagmamayari ito eh. Hindi nyo rin pagmamayari ito. Bakit? Pag nag-rapture, walang matira rito. Kung sino yung naiwan, siya may-ari. Sinong gusto maiwan? Yung maiwan sa rapture, sa'yo yan. Lahat. Motor ni Tirso, motor nito, kotse ni Jim Rose, yun, Yan. Ano yan? Maiwan yan. Yung naiwan dito, siyang may-ari yan. Nakuha niyo ba mga kapatid? Kaya wala tayong pagmamayari. Kaya nung isinilang tayo sa mundong ito, laking tuwa ng nanay mo, ay, bakit napunta doon? Isinilang tayo mga kapatid, we came out of this world nothing. Uuwi tayo sa Diyos, nothing.
Kaya yung mga tao, di ba, pagka nalasing kumakanta yan, oh, I am nothing. Pero nakainom naman. Kasi wala ho tayo, mga baded. Ano pa? Cooking. O kagaya ng mga meron linis natin, nagluluto. Ministry yan eh. Ministry of serving. Ano pa? May ushering. Yan. Wala tayong mga usher dito eh. Dapat may mga usher tayo dyan. Ibig sabihin, ginawa ni Brother Jan kanina, nag-a-usher siya. O, taga-bukas, taga-sundo, kahit ang pangalan niya ay Jan, dapat ang nandyan ay si Pedro. Diba? Kasi Senior San Pedro. Pero siya, magkalapit na. Kamparin niya siguro yun. Diba? Marshall. Sabihin niyo, Pastor, ba yung Marshall? Ibig sabihin, pag lahat tayo dito, mayroon ng maraming sasakyan. Halimbawa, si Lindy, makabili ng sakyan niya. Si Mylene, makabili ng sakyan. Hindi magagawa ng ano dyan, ng paradahan dyan. O. Diba? Anong meron dyan? O. Meron ng tao na mag-a-asser. O, dito ka kapatid, parada mo yung ganito, ganyan-ganyan. O. Assering yun. Okay? Kasi alam nyo, meron simbahan ako napunta sa Korea, mga membro, sa halip naman ng bahan, nandun sa baba, kasi nag-away yung dalawang membro. Dahil sa paradahan. Hindi ko man naintindihan, pero ganun pa rin. Kahit anong salita nila, sipin mo, puro Kristiyano, nagkagkabangayan dahil sa paradahan. Ang sarap-sarap manambahan, kaso lang, nagkaigit-gitan kayo doon. Eh dito, pagdating ng araw, dapat, ang isipin natin, para tayong mga para tayong nasa Bangladesh, at saka sa India. Pagka nagkasagian, pak! Gaganon na sila, sorry, sorry! Di ba? Eh dito kasi pagka layo nga eh. Ginit-git ako, ayun, patay tuloy. Tapos ang dami ng comment doon. Hindi naman akong babasa ng comment. Kasi alam mo na kahinatnan. Kasi kung mag-comment doon, teacher, kagaya ni Mr. Mirna, ano sabihin doon? Kulang sa JMRC. O, yun yung comment eh. Eh kung parmera mag-comment doon, kung ano ang itinanim mo, siyang aanihin mo. O. May kanya-kanyang comment eh. O. Eh kung mga accountant yan, anong comment noon? Tinulang ng pasensya. Oh. Kung mga psychologist mag-comment yan, iba din ang comment noon. May kanya-kanya, depende sa kanyang kanyang edukasyon. Nakuha niyo ba din? Oh. Kung pastor mag-comment doon, anong sabihin ko? It is appointed unto man wants to die. Ayun, patay ka. Appointed mo yun. Ako mag-comment doon eh. Magkakagulo lang doon sa social media. Bakit? Kanya-kanyang utak yan. Kanya-kanyang edukasyon yan. O kita nyo, nung unang araw, masama yung yung nakapatay. Sunod na mga araw, masama na yung rider. Nakuha nyo ba yun? Oh. Masama na yung rider eh. Oh. Kasi comment lang yan. Pero, ewan ko, totoo naman yung mga videos. Kasi pag gun owner ka, may baril ka. Diba, may baril kayo ha? Ang baril kasi, pagka bumunot siya ng baril, saka mo lang bunutin. Pero pag may baril ka na medyo dihado ka na, meron talaga muna. Pag nakita, pakita mo muna na may baril ka. Huwag mo itutok sa tao. O, di ba? Fire ka muna. Pang! Pag natamaan mo yung ibon, napatay ka yung ibon, baka kayo sunod. Hindi yung tira kagad. Kasi dapat yan, kita mo yung mga video sa Amerika, di ba? Magsuntukan sila, pak, may baril pa yung isang tao dito. Tama na, okay na tayo. Ganun lang sa kanila eh. Sa atin kasi gusto patayan agad eh. Yun yung problema ng Pilipino. Kasi ang Pilipino is very reactionary. Ang Western culture kasi, analytical sila. They are going to analyze first. Bigyan ko na lang kayo ng halimbawa. Yung teacher ko na sinuntok niya yung kanya anak. Pak! Dapa yung anak eh. Tumayo yung anak. Alam niyo, sabi na anak, oh God! Ba't mo ako sinuntok? Because you're not doing your work properly. Okay. Ganun lang. Pero pag dito sa Pilipinas yan, magkagulo na yan.
Magsisigawan na, magwawala na. Sa kanila, sinalize nila, bakit mo ako sinuntok? Pero sa Pilipino, ay, sinuntok. Oh, nakikita mo. Ay, sinagi ako, ginit-git ako, kuyog ka agad yan. Ganun eh. Di ba? Yung bang maliit na bagay, gusto natin palakihin. Isipin mo. Kaya pag tinanong ako, Pastor, sino may kasalanan doon? Ah, kung wala kayo doon, walang kasalanan. Doon kayo eh. Ito pangatlong ministry mga kapatid. Ministry on, anong verse number na? Verse number 7. Or he that teacheth on teaching. Anong meron doon? Teaching. Hindi naman lahat dito ay nagtuturo. Ano ho? So, ibig sabihin, pero lahat ng tatay, lahat ng nanay, kayo po ay teacher. Bakit? Tuturuan niyo yung anak ninyo. Nakuha niyo mga kapatid? So, meron kayo kagad ministry sa bahay pa lang ninyo. Ministry on teaching. So, dito mga kapatid, ano bang mga ano dyan? Mga halimbawa dyan. Ito yung tinatawag na ministry of equipping. Ibig sabihin nito, ikaw yung nagbibigay ng knowledge, wisdom, in order for that person ay ma-equip. So dito sa church, that is called discipleship. So di-disciple mo isang tao. Ibig sabihin, tuturuan mo isang tao para isang tao ay mag-mature. Okay? So dapat lahat tayo dito ay mga disciples, mga discipler, mga kapatid. Pangapat na ministry, ano meron dyan? Verse number 8. Or he that exhorteth on exhortation. So exhortation po ito. Anong ministry nito? Ministry of caring. So nandoon yung palagahan mo yung tao, kinikare mo yung tao, di ba? Kung yung tao ay may karamdaman, kung yung tao ay discouraged, anong gagawin natin? Bibisitahin natin yan. That is visitation, follow up, visiting the sick, visiting the discouraged brethren, yung mga hindi nakapagsimba. That is ministry of caring exhortation. Okay? Next, panglima. Anong meron dyan? Panglima, verse number 8. Or he that giveth, let him do it with simplicity. Giving. Naturuan tayo dito sa church that we need to give our tithes and offerings. Tithes is not yours, it's not ours, it belongs to God. Just like tax does not belongs to you, it belongs to the government. Tama ba ako? Or to the politician? Government na lang, para walang gulo. Okay. It belongs to the government. Di ba? Ang yaman ng Pilipinas isipin mo sa yaman, ano bang yaman ng Pilipino? Utang. 16 trillion ang utang ng Pilipinas. Pag dinivide yan into 120 million, ang utang ng bawat isa, magkano yung sinabi ko nung nakaraan? Kinumpute ko na yun 141. Isipin mo ganon. Ang sarap-sarap ng bata, kumakain ng lollipop, may utang na pala siya. Si Grace, nagdadalang tao, di ba? Manganganak ka na, Grace, next month. Paglabas niya, may utang na, kasi bilang na yan Ngayon, wala pa siyang utang, kasi hindi pa nabilang Paglabas niya, magbihira. May utang na agad sa bansang Pilipinas. Bakit? Kaya nagkakautang tayo. Binago kasi yung panunumpa sa watawat Di ba nung araw? Iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ngayon kasi nagbago na Iniigib ko ang Pilipinas. Ubus talaga. Iniigib mo Ito yung ministry of supplying, mga kapatid. So, this church, the Word of God, ang Biblia po natin, ito ay nagtuturo na tayo po ay sumunod sa ordinansa ng tao. So we give our taxes. You pay your tax. Nagtuturo din ng Biblia that we need to return what belongs to God. So ibig sabihin, kung ano yung sa Diyos, ibalik natin sa Diyos.
Ibigay kay Caesar ang para kay Caesar, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Amen, mga kapatid? So ngayon, anong meron tong ministry nito? Ministry of supplying. Ibig sabihin, kung ano yung pangangailangan sa church, sinusupply mo. Sa Biblia ay meron pong mga tao dito who supply. Halimbawa lang kay Lydia. Diba? Acts chapter 16, kay Lydia. Anong meron dito kay Lydia? Verse number 15, 16 verse number 15. And when she was baptized, her household, she besought us, saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there. And she constrained us. Ibig sabihin, pinilit. Apostle Paul, yung mga kasama mo, doon na kayo sa bahay ko. Kasi ito, negosyante ko ito. May pera po itong si Lydia. Ito yung tinatawag na first European convert. A businesswoman. Isipin nyo, naligtas siya. Yung kanyang bahay, ginawang simbahan. Ang ganda mapadin na Ako, natutuwa ko. May mga tao talaga na grabe ang pananampalataya, no? Meron ng kaibigan, binigyan ng, alam niyo, magkano binigay? 40 million. Pastor, paggawa kayo ng simbahan, bibigyan ko kayo ng 40 million. Ang ganda, no? Sino kaya mga membro rito maganon? Pastor, dahil meron tayong camp. Ako na bahala sa ganito. Magkano na bang pera dyan, Andrea? Ilang percent na? Hindi ba compute na, Andrea Sipin niyo yan. Kaya mga kapatid, mag-pray kayo that God will bless you. Buhay natin temporary lang naman dito. Ibig sabihin, baka sabihin nyo siguro mahaba pang mundo. Aba, yung Pilipinas, yung mga Chino, dito gumagawa ng bomba sa bansa natin. Isipin nyo, giligisa tayo, sariling atin. Hindi na nila kailangan lumapit pa. Nandito na eh. Tapos yung mga Pilipino, itong mga politician natin, wag na turuan ng tawag doon, ng military training ng mga Israel, mga kapatid, walang civilian doon. Lahat, kahit babae yan, na masyal, may mga baril yan. Ang tanong, nagpapatayan ba sila? Hindi. Pag lahat tayo, may mga baril na ganyan. Hindi, sipin mo, si Sister Myrna nagtuturo. Meron siyang may dala-dala siyang Armalite. Sipin mo yan. Pupunta ka sa mall. Di ba ang saya natin, di ba? Lahat tayo, may mga baril, pumunta ng maglalakad ka. Ang tanong, nagpapatayan ba? Hindi. Yung mga ninuno natin nung araw, may mga itak yan. Nagpapatayan ba sila? Hindi. Kita nyo Kaya nga sabi ni Saddam Hussein, sabi ng United Nations, oy Saddam, itigil mo yung iyong pagira dyan sa Israel. Kunti nga lang military niyan eh. Sabi ni Saddam, I don't see any civilian there. He was right. Wala siyang makitang civilian doon. Bakit? Lahat ng tao doon ay mayroong military training. Bago ka magkolehiyo, train ka. Dito sa Pilipinas, wala. Walang CET. Walang, ROTC. Wala. As in, wala. Hindi nga naturuan yung mga kabataan natin. Sa Korea, yung mga 7 years old, naka-damit yan. Tinuturuan sila mag-ya-ya-ya. Dito sa atin, ang tinuturo doon, gano'n, ya-ya-ya-ya. Kala mo naman kung ano may tinuro. Bihira. Kaya sa mall,
Sipin nyo, nakaniktay, naka-long sleeve, parang ganyan. Doon na, gano'n. Pila sila. Ano kayong ginagawa niyan? Itismoso din ako minsan. Pasimple rin ako gano'n. Mga walang hiya. Naglalaro ng basketball. Naglalaro ng basketball. O, di ba? May naglaro ng racing. O, may kung ano pinagagawa eh. Ganun-ganun lang. Kaya pagdating ng araw, masara na yung mga basketball court. Wala na maglaro doon. Masara na yung mga kasi wala na eh. Di na marunong eh. Bakit? Yung mga anak ko, nakaranas ba yung maghulin? So, nakaranas maghulin dito, taas kamay. O yun, may mga edad, nakahulin. O. Eh, yung mga bata-bata, nakasaras ba ng hulin yan? Jackson, nasaranas kayo, tumbalata. Yung mga may edad lang. Yung mga bata ngayon, turuan mo ng tumbalata. Ano yun? Walang alam eh. May tago-taguan nga, hindi na alam eh. Diyan eh. Marunong kayo tago-taguan? Nakalaro kayo? Oh, tago-taguan sa bahay. Tinatago yung mga gadget. Ibang tago-taguan pala yun. Kaya ito mga Ministry of yung giving, Ministry of Supplying. Monetary contribution to different projects in evangelism. Sumusuporta tayo sa mga missionaries, local and foreign. So yun po yan, monetary contribution yan. Ibig sabihin, it beyonds our giving. It beyonds. Tapos na yung kiting natin. Ngunit, nag-supply pa tayo dyan. Ano pa? Projects. Church activities. Yan. Oh. Sinusupply natin yan. May kakilala akong membro ng simbahan. Oh. Anong sabi niya? Panginoon, i-bless niyo po ako. Kasi po, magpapatayo yung simbahan ng building. Ito po ay hindi nakapag-aral ng high school. Dahil pinalayas siya ng kanyang magulang. Nakitira lang siya doon sa simbahan. Ngunit nakapakinggan niya yung pastor na magtayo ng building. Ang ginawa niya, namumulot ng mga buti, dyaryo, bakal. Pati yung mga tamtaks, pinupulot. Yung sa stapler, pinupulot. Hanggat sa nagkaroon ng pwesto ng konti, ayun, nagtayo siya ng anong tawag niyan? Junk shop. Tapos nagkaroon siya ng 5 o 3 bata, doon na nagbibinta. Anong sunod doon? Nagkaroon siya ng hardware. Sipin nyo, pagka noble yung inyong prayer, kahit wala kayong edukasyon, at tumingi kayo ng yaman sa Diyos, God will bless you. Bakit si David? Anong ginagawa niya doon? Di nga nag-aaral yun eh. Nagbabantay siya ng mga tupa ng tatay niya. Nakuha niyo mga kapatid? Nandoon na siya, nag-alaga lang, kaso yung puso niya matino, pinakantahan niya ang Diyos. Kaya naging musician siya eh. Gusto lang niya na mapuri ang Diyos. Walang araw yan, wala ka makita kundi mga baka, mga kambing, mga tupa. Yun lang yung inalagaan niya. Pupunta naman siya doon, dadalhin niya kasi may girang anong araw yung kanyang mga kuya, yung mga mga sundalo yun, 3 kuya niya. Pero ang ginagawa niya, nandoon siya para yung pamilya niya magkaroon ng gatas, yung pamilya niya ay magkaroon ng karne para mapakain. Yun ang trabaho ng bunso. Kasi yan, trabaho ng tatay yan. Pag mag-asawa yan, ililipat yan sa panganay. Pag meron naman sunod na anak, ililipat sa sunod. Pag bunso ka, yun. Pero kahit nandoon siya, mga kapatid, yung puso niya tama. Tanong ko sa inyo, kumusta mga puso niyo? Kasi kung ikaw si David na magreklamo ka, baho-baho naman itong trabaho nito. Bilang tatay ko, bilang yung kuya ko. Huwag mga kapatid. Gawin nyo na yung meron kayo sa buhay ngayon, stepping stone yan. Yan ay tinatawag na experience ninyo in order for you to leverage para kayo ay masinso. Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen mga kapatid? Yan. Kaya yung ginawa ni David. Kaya dito, giving ha. The next na ministry, roller.
Ano yon? Ministry of Living and Organizing. Halimbawa, Young People Fellowship. Abay, hindi madali yan. I-organize mo yan, hindi madali yan. Magpapagames ka dyan. Anong araw? Married ladies, o married men, di ba? Married ladies, kaya mo yan, organize mo yan eh. Ililid mo yan. Sino ang scripture reading dyan? Sino magpakanta dyan? Sino magpagames dyan? Sino magpakain dyan? Lahat kayo. Organizing. Living and organizing. Akalain nyo siguro, madali lang tumayo rito? Hindi ho. Kita mo yung mga pare, lagi binabasa yan, di ba? Nagagalit na nga eh. Hindi yan, kabilang page, di ba? Nagagalit na nga eh. Binabasa nga lang yan eh. Nagagalit na eh. So dito po mga kapatid, another one. Last. Ano nakalagay dyan? Verse number 7. He that showeth mercy with cheerfulness. Itong mercy na ito, mga kapatid, is ministry of helping. Tutulong ka. Anong tutulungan mo? Yung may makaramdaman, yung nangailangan ng financial na assistance to underprivileged. Diba? So yun po yan, ministry of helping yan. So haranawa, itong mga ministry na ito, different kinds of ministry in the church, saan ka nabilong dyan? Saan? Di ba dapat lahat ay meron ka niyan? Nakuha niyo, kapatid? Kasi sa bahay ninyo, marunong ka magsahan dapat, marunong ka magtimpla ng kape mo, marunong ka rin magluto ng ulam mo, marunong ka maghugas ng pinggan mo, marunong ka maglaba, marunong ka maglinis ng bahay. So, ibig sabihin, sa loob ng bahay, alam mo lahat ng gawain doon. The same sa church, dapat lahat. Pero, hindi ibig sabihin, alam mo, yun ang master mo. Kita mo yung doktor. Pag may sakit ka, bakit? Punta ko sa doktor. Tinatanong niya, anong klaseng doktor? Masakit ang tainga mo. O saan ka pupunta? Yun sa marunong sa tainga. Kung puntahan mo doon surgeon, baka kako, tanggalan ka pa ng tainga eh. Masakit ang mata mo, saan ka punta? Di punta ka doon sa marunong tumingin ng mata. Hindi pa rin porque doktor yun, hindi kanya-kanya eh. Baka pagdating ng araw, mayroon ng espesyalista sa kuko. Doktor para sa kuko. Mayroong doktor para sa mga allergy. Mayroong doktor para sa balat. May doktor para sa mga tawag doon, sa ilong. May doktor para sa puso. Sipin mo yan. Nung napirahan ako, anong sabi doon? Ito yung mo, taga-anesthesia mo. Ito yung mag-opera sa'yo. Ito yung isa. Yun. Marami sila eh. Ibig sabihin, tulong-tulong mga kapatid. Yan po yan. Sa church, harinawa, kung kayo ang tanungin ko, anong ministry natin sa loob ng church? So we are going to pray. Ikaw ba ay nasa ministry of the word? Ministry mo ba yung serving? Ministry of equipping ba? Okay? Mag-discipleship ka. O magaling ka mag-care. So dapat lahat tayo dito, mga kapatid, merong ministry sa loob ng church. Amen, mga kapatid? Ngayon, as a close, Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Verse number 11. Sabi po dyan, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. Meron pa ba mga apostol ngayon? Wala na. 16 lang ang apostol, walang dagdag yun. O meron mga apostol ngayon, bulaang apostol yun. Ang apostol po, ang unang requirements nito, nakita nila ng personal ang Diyos. Ngayon, wala ng Panginoon, hindi na makita yun. Kaya 16 lang. Original number 12, isang Judas doon. Pinalitan si Judas ni Matias, di 12 uli. Si Silas, Barnabas, tinawag ng Panginoon. Plus, si Pablo, tinawag ng Panginoon.
So, 16. Okay? Ngayon, anong meron dito? So, wala na tayong apostol. Propeta, meron pa ba? Wala ng propeta. Bakit? Tapos na po ang Biblia. Wala na. Dati-dati sabihin, ay, nangusap ang Diyos sa akin na ganito. Wala na ganon. Ngayon dapat ganito. Ito ang sabi ng Biblia. Kaya pag mayroong mga ngaral, sasabihin sa inyo, kinausap ako gabi ng Diyos. Bahala ka sa buhay mo. Bakit? Nabuksan mo yung langit para kausapin ka? Hindi na po. Dapat, nangusap ang Diyos sa akin sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen mga kapatid? Wala na ngayong direct revelation. Ang revelation, tapos na. Nasa dulo na, okay, nakalagay dyan, no? Revelation. Oh. Book of Revelation. Ibig sabihin, naihayag na lahat. Lahat na mangyayari sa panginaharap, nasabi na dito. Kaya tinawag revelation. Kaya wala nang new revelation, wala nang direct revelation, kasi ang revelation ngayon, pag-aralan na natin. What the Bible says. Okay? Ngayon, ano pa? Ephesians, as we close. Chapter 4, verse number 11. Some evangelist, meron pa ngayon yan. Yun yung mga missionary natin. And some pastors, meron pa yan. And some teachers, in-ministry natin, merong ministry of teaching, so lahat tayo dito nandito pa. Bakit ho mga kapatid nilagay ito ng Diyos dito? Bakit ko na kailangan ministry tayo sa loob ng church? For the perfecting of the saints. Ibig sabihin nito, lahat po tayo dito ay mag-mature. Lahat po tayo dito ay magiging knowledgeable. Perfecting of the saints. Ano pa? Perfecting of the saints. For the work of the ministry. Kaya tayo nandito mga kapatid because we have a work. Anong work natin? Ministry. Work of the ministry. Sa bahay niyo, may trabaho ka. Housework yan. Pag sa opisina ka, office work yan. Pag nasa school ka, school work yan. Okay? May kanya-kanya tayong trabaho. Pero habang nandito tayo sa babaw ng lupa, meron tayong spiritual work. Church work po yan. Amen mga kapatid? Kaya dapat tayo mayroong ginagawa sa loob ng simbahan. That is your ministry. Kaya work of the ministry for the edifying of the body of Christ. Ibig sabihin nito, mag-mature tayo, lumago tayo. Kaya nandito tayo ngayon lagi, Sunday after Sunday, per meeting, nandito tayo para lumago tayo. Para wag tayong malihis. Yun po yan, trabaho natin mga kapatid. Kaya pinaliwanag dito na po si Pablo, till we all come, verse number 13, in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man. Nais ng Diyos ng bawat sa atin dito, perfect. Tanong, may maging perfect ba sa atin dito? Wala. Kasi gusto ni Pablo na pag nag-rapture, walang kapintasan, without blame. No blemish. Yun po yan. Without spot. Yun ang gusto dyan. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Ano ba? Verse 16. From whom the body fitly joined together. Tingnan nyo ha. Pag ito pong kamay na ito na dislocate ito, delikado ka. Okay? Dislocated yan. Oh. Halimbawa lang itong ulo mo. Natabingi ka, nakaganon. Oh. Ganon ka, paglakad ka, nakaganon. May kausap ka dito, nakaganon ka pa rin. Oh. Hindi fitly joined eh. Itong building na ito, fitly joined yan. Nakuha niyo ba din? Ganon din sa sakyan, fitly joined yan. Pag nagmotor ka, maluwag yung iyong ang tawag yan, kadina. Lilipad ka. Oh, fitly joined yan. Yung bulong mo, pagka hindi yan naayos. Yun yung mga nahuhulog doon sa Lucas. Nagpa-vulcanize. Yung nag-vulcanize, hindi niya naitama yung hindi niya na isarang maigi yung Kaya nung araw, anong ginagawa ng mga driver? Every 2 hours, bababa yan. Papaluin yung gulong. Ano kayong ginagawa nito? Pag nabaya ako ng Mindanao, every 2 hours, bababa yung driver. Pak! Pak! Pagkatapos,
Biglang papasok na gano'n, pak, okay pa. Kabila, pak, Dahil na naman, after 2 hours, gano'n naman, pak, bagulong. Lahat din sinicheck yun. Bakit? Kinakailangan thickly joined. So, ano pa dito, kapatid? And compacted by which every joint supplieth according to the effectual working by the miserable part, make it increase of the body unto edifying of itself. Okay? Kaya dito, mapatid, nandito tayo as one family. Nilagay tayo ng Diyos dito, kasi nga po, meron kang gamit. Huwag mong sabihin, wala ho akong silbi sa church na ito. Ikaw lang may sabi niyan. Pero sabi ng Diyos, nilagay kita rito kasi meron kang gagawin dito. Amen, mga kapatid? Dami niyan eh. Ulitin mo. Ministry yan. Wala ka dyan. Bakit? Hindi ka marunong tumulong? Ministry of helping yan. Sabihin mo, Pastor, yung number 6, hindi ako yan eh. Pwede yan. Magulo na nga buhay ko eh. I-organize ko pa yung iba. Tama, di ba? Ito, giving. Huwag mong sabihin, napakuripot mo, hindi ka marunong magbigay. Exhortation number 4. Wala kang you have no care at all. Meron yan. Teaching. Ito talaga, yung mga ministry of teaching, talagang na yun. Yung mga teacher natin dito, bihasa na yun. Di ba? Ministry of serving, lahat yan. Ministry of the word, lahat po tayo. Kaya huwag mong sabihin, wala akong ministry dito. Meron at meron. Tumayo tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa palaala po ninyo. Habang ang lahat ay nakayuko at nakapigit ang mata. Huwag mong sabihin, kapatid, na wala kang gamit sa church. Meron at meron. Kaya ka niligtas. Kaya ka nilagay ng Diyos dito dahil meron kang gagawin sa church na ito. Dito ka nilagay. Dinala ka dito ng Panginoon. Ibig sabihin, ito yung iyong pamilya. This is your spiritual family. Kaya sabihin mo sa Panginoon ngayon, Father, bigyan niyo po ako ng pag-ibig sa mga ministeryong yan. Yung mga ministeryong yan, those ministries, ay mamahalin ko. Those ministries, I will do it with joy from the bottom of my heart. At yung mga ministry na yan, ay gagampanan ko faithfully. Hanggang sa ikalawang pagbabalik. So if God has something for you, kita niyo mga kapatid, dahil sa paglilingkod sa Panginoon, may mga taong namamatay. Kagaya ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Because they want to serve the living God. Di bali namamatay sila. Si Paul, Apostle Paul, ilang beses yan binato. Ilang beses yan na tinulong for the sake of serving God. Si Lydia, nabanggit kanina, yung comfort na kanyang negosyo, na kanyang tahanan, in-offer niya na magiging simbahan yung place niya. Ministry of supplying. Napakarami. Mag-pray kayo sa Panginoon, ilagay niyo po sa puso ko yung mga ministeryo niyan upang mahalin ko, gagampanan ko with joy, at maging tapat ako. So if there is something for you, and God is reminding you through His Word, you come forward, kneel down, and talk to the prayer right now. Sige po.
Thank you, Father, sa mga palaala niyo po sa amin. Ingatan niyo po ang mga anak po ninyo. Mga kapatid po namin na hina, palakasin, nagramdaman, pagalingin. Mga kapatid po namin na walang hanap buhay, bigyan hanap buhay, manangina, palakasin. At dalangin niyo po na yung mga estudyante na magsitapos sa pag-aral, bigyan ng katalinuhan po sila ang Diyos. Harinawa, i-bless niyo po ang bagay sa amin. May mga walang hanap buhay, bigyan hanap buhay, mga negosyo, pagpalain niyo po sila ang Diyos. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus, aming Diyos na paligtas. Amen. God bless us all. Tawagin natin ang kapatid.